Ayan po yung kondisyon ng kanyang carburetor, yung original na carburetor po yan, pero yung distributor niya tsaka condenser tsaka yung timing sineting ko, kulang ng isang ngipin yung timing. Tapos yung condenser niya pinalitan ko dahil pumuputok po siya, baka sira yung kanyang condenser. Tapos yung contact po niya laging nakahang siya. Kahit na hindi madaanan ng cam load, nakahang siya. Inayos muna po natin. Tapos ito po yung kondisyon sa carburetor na yan, na namamatay pa bigla, hindi mo mabitawan, tapos nakarevolusyon. Kaya po inalis natin yung kanyang bagong carburetor, yung linipat nilang carburetor na bago binili nila. Ganyan din po siya yung carburetor, kaso maayos naman sa dyan. Kailangan pag naka-revolution na yon, okay na, kaso up and down yung revolution ng kanyang makina doon sa bagong binili nilang carburetor. Kaya ang ginawa natin, yan, chine-check up natin parehas, pati yung luma niya, para pag alam natin kung anong gagamitin nating carburetor. Ngayon titignan natin kung saan nagmumula itong kanyang palyado at saka yung hindi mo mabitaw. Ang sabi ng gumawa dyan, overall na raw siya. I-overall, gusto niya overall na yung makina. Sabi ko hindi nagpapa-overall to, setting lang to, di sa carburetor setting, at saka na-setting na natin yung timing. Kaya ito yung gagawin natin. Sabi ko check up muna natin. Pag ganitong kondisyon po yung makina, wala po sa overall, hindi mo makukuha. Pag in-overall mo po yan, gagastos ka na may 30. Sabi ko sa kanya, gagastos ka na may 30, kasi po nagtanong sa akin, pumunta rito sa bahay. Ngayon sabi ko, sabi niya, magkano yung overall mo? Bakit, ano po ang problema? Yun nga po, sabi raw ng mechanic kung gumawa, last chance na lang daw overall. Sabi ko, ano bang nangyari? Ganun sabi niya. Sabi ko, dalhin mo muna rito bago natin sentensyahin na overall. Baka sa setting lang yan o carburetor. Bago raw yung carburetor, may bago na, pinalitan na yung luma. Sabi ko, pares na dalhin mo sa akin, i-check up natin pati timing at saka sabi ko sa kanya. Ayun nga, inila niya ngayon bago dinala daw dito, na nilagyan ng basahan dito sa air cleaner para raw makatakbo kahit na mataas ang minor, para makauwi lang daw, para hindi mamatay. Ayun po, nung kinaumaga tinawag ako para patignan na sa akin. Yun nga, nakita ko yung kanyang bagong carburetor nakasalpak. Yan po yung kabagong carburetor na yan, nakasalpak. Pinalit ko rin yung luma para makita ko kung anong problema. Yung problema po niya na yun nga, yung nakakabit nung iuwi niya, na mataas ang minor tapos namamatay pa pag namreno ka. Tapos pag mainit siya, ang lakas ng minor, tapos mamamatay din kahit anong adjust mo. Ngayon ang gagawin natin dito, alisin natin tong carburetor na to, itong carburetor na yan, alisin natin para palit natin doon kasi po yung sabi ko sa kanya, kulang-kulang na po kasi yung piyesa nung luma. Sabi ko, ilagay na lang natin yung luma mo, ngayon yung overall ko, sabi ko. Pero yung kulang na piyesa, kahit na lumang-luma lang yung nabili mo, para may pang tayo ng pyesa, kasi iba yung pyesa linagay ko doon sa kaya hindi natin mapatino. Yung linagay ko doon sa carburetor niya, hindi para sa kanyang carburetor yon. Kaya sabi ko sa kanya, kahit na lumang-luma lang yung mabili mo carburetor, para maisalpak natin yung ibang pyesa doon sa carburetor na yon. O di kaya yung nabili mo, i-recon natin, yung lalagay natin yung anong masisira dun sa luma, ilalagay natin dun sa mabibili mo. Kaya pang marami niya. 6 to 2 yun. O alas 3, gayak na yun. Bago mo na rin babayo, mga bagal lang dalo. Kaya na yung carburetor rin kaya bracket mo. Kaya na yung carburetor rin bracket. Bracket? Bracket rin kaya. Accelerator.
Ida pa yung tao ngayon. Overall na ano pare? Happy ka something na mabit. Something na mabit. Bagit na yung ang overall na yung milakoya kaya diferensya. Makani tayo pamuri, siyempre. Oo. Kung di ba nga ng manuyang puti Piso, yung dating sakyan na ng manuyang puti. Sakyan na niya naman kahit kambiyos. Yan anong gagawa. Oo, siyempre kung parin bata niya ka lang. Yan yung magreklamo ko na nakaburing kayo. Harapan. Ibatan manuyang ko. Makanya yung gawa ng pare mo. Anong ikatago pala, may gawatan litsin. Tamo nga pa, tinganak mong puya ko lang. Kahit ang may kaila rin gas na kayo. Susulpiting gas? Susulpitin ni pare. Dinina ng kain takap gomo. Yung kaya. Dinina ni takapin gomo. Out and in yan na. Nagitong tangki yan. Yapin yung return. Ako ni tinalin, dinina ng gomang bago. Sinulpi yan. Alin malalasa itang gomang pari. Tinalin may lasa itang gomang. Alaman sinagliya, malaman metong oras, may lasa. Pero manibat pandakag ito. Ito balibago. May gisang kapagas ka. Sa poltang kayong gas pari. Alin ka dinina ng panggas nitang manuyang ko. Yung pabalik ko tangay niya. Niya pala, mamaday makina, magigisa niya pala gas. Mayug siya. Mayug siya pala, magkulangan ng siporta yung gas ng karburador. Uling open niya Open niya. Sanay doon. Ngayon ako pepagas. Ako balong tutulo niya pala, sabon niya pala yung gas. Namu may kanya pumalele na yung kay distributor. Kaya yan. Ang daki ni pari, sapak kini. O nung ating niya manog siya kuryente, hindi may silap ka. Aliwa mo ito nung ating kumadalaan ng Manilab. Mini ko pa mo kitang pebsa ng basura, siya palang Manilab. Yung papaitang king IPSA, natang shortcut ng IPSA makalan, tang additional road. Karin ko din alam, mini ko ka rin. Yung king pakarga na ako tutod, karin ko abang, ano yung gawa na ako. Kaya gawa na ito king kutod. Kinain waling makabangabay tang tali. Tinali na makanyan, kasi ba, karas king pandakag, may puto, may silab na naman. May laso yan may itang kaputot. Malalaso pare. Ikaw mekani ko balo mo naman nung malalaso king gasing goma. Kaya sinabi ko kayo, Diyos ko ako, kadelikado ang gawa yung ako. Misalbagya pare sa pakili. Siyempre. Sa pakyang gakitang kain, gakitang flooring. Nga pala ni manuyang, itang babang gasan. Gas, dapat talagang gas. Malpon. Puro stack up. Puro ang salubo. Kalawang lahat. Yun. Ano natin kaya madidiskarte yun to. Barado lahat, nabili ng customer. Ito siya. Sa service po tayo, palyado, pina-overall na kaso gusto nang gumawa, overall na, bumili na ng bagong yung karburador. Bumili na ng bago kaso na maano siya, hindi yung local na karburador lang. Medyo nag-iiba yung andar. Bubuhayin natin tong karburador na to. Yan po, ko na lahat. Yan. Ito po yung nabili niyang karburador na second hand. Naukay pa raw ito, inukay pa raw bago nakuha. Yan po. Puro
kalawang at saka nanikit yung niya, yung mga mechanism niya, yung butterfly niya. Hindi na gumagana, hindi mo mabira yung kanyang pag in-accelerate mo. Kailangan na babad muna po natin ang W40, tapos irug-irugin natin para gumalaw lahat ng mga jet niya, tsaka yun po, yung butterfly niya baka mabali, kaya pag pinwersa. Kaya ang gagawin natin dito, binabad ko muna po ng W40. Tapos may LKM po, nalinis ko na po lahat, na ko na, naiwaiwalay ko na. Ayan po yung kondisyon ng kanyang carburetor. Yung carburetor pong yan, i-recon po natin. Baka dyan po titino yung niya, kasi bumili po sila ng bago, 3,000 may yun. Sayang lang po kasi local po, at saka kulang sa kaya pag sa cold start niya hindi gumagana, walang cold start. Kaya binuhay po natin itong nahukay nila. Tapos yung pag inaano ko rito na pag may na damage na pyesa, may pagpapalit tayo dito sa luma niya. Pero ito munang nabili niya, yung siyang binuhay ko. At saka po yan, may nilagay nilang sa niya, kaya sumasabit din. Inalis ko muna yung sa kanyang mechanism na linagay nila. Pinutol ko. Ayan po, paano kaya magiging resulta nito, yung gagawin natin carburetor. Ayan po, ina-assemble na natin para matignan natin kung talagang convinced itong gagawin natin. Bagong carburetor, bagong fuel pump, spark plug, lahat, tapos contact point. Hindi na mapaandar. Ngayon sabi niya, hindi na ayaw nang tumakbo. Pag umandar naman, naka-revolution todo, tapos pag preno mo, namamatay. Namamatay po yung niya, makina. Kahit ngayon ang ginawa niya para maiuwi lang dito sa sa kanila, dahil nga sinabi ko hindi nagpapa-overall yun. Subukan nating setting todo. Yun nga pong ginawa ko, sineting ko yung makina niya, pati yung sa distributor, yung timing. Sineting ko rin yung carburetor na bago. Tapos yung contact point nakahang kagad. Kaya starting na, pumapalag pa yung makina. Naka-revolution na, pumapalag pa ang dyan. Tapos yun nga, na-setting natin todo, pati yung condenser. Yung condenser niya hindi na ilagay. Sinyak ko nga yung magnetic switch niya, kumakatik naman, parang walang gas. Tapos sira din yung kanyang condenser. Yun po yung naging niya ngayon, napa-under natin. Gumanda, one click na. Kaso po, pag mainit, nag-iiba yung andar. Kaya itong kanyang lumang carburetor niya, kaso wala na yung ibang pyesa, hiwa-hiwalay na. Ngayon nagpabili ako ng surplus na lang na original na carburetor. Ito po yung stock up siya yung nabili niya. Kaya yung ginawa natin, in-overall muna natin. Ito ayaw maglaro yung mga ganito niya, yung mga mechanism niya. Ito ayaw stock up dito. Ngayon maandar na, yan po, maandar na. Ayan o, yan po yung mechanism, maandar na po siya. Ito po yung carburetor na to, pinabili ko surplus, kaso wala na po siyang makukuwang ibang carburetor. Inikot na po yung nagtitindang surplus na carburetor. Sinabi niya binunot pa raw sa makina to. Nung makita ko talagang stock up, hindi makagalaw yung mga mechanism. Paano gagawin to? Sabi ko, i-overall natin at bibili ka na lang ng repair kit para pag nabuhayan to, bubuhayin ko itong carburetor na to. Kahit tinukay para sa ilalim ng lupa, kaya natin buhayin itong carburetor na to. Ayan po sinasabi ko, na dapat kayang-kaya mong gumawa kahit yung mga lumang sasakyan, yung tulad ng carburetor type.
dito tayo nanggaling, dapat alam natin lahat, kahit na naging injector na, kahit naging computerized na, kailangan hindi maiiwan tong mga ganitong sasakyan na yung mga ibang meron pang ganyan. Kailangan bago mo pagdaanan lahat ito, pinagdaanan mo ito. Tulad nito, nilagyan natin gas para tingnan natin kung nagsashower siya at hindi barado siya. Kaya susubukan muna natin at nilalagay na natin tong mga yung mga tornilyo niya, kasi alisin yan bago mo makuha yung mga jet. Ito pa lang nung dalawang jet niya rito, yung low speed at saka high speed. Yung isa 150 sa high speed at saka 108 yun sa low speed. Yan po yung mga linagay natin mga jet. Tapos yung shower jet niya 70, yung sa sa gitna. Tsaka dapat po alam nyo kung naglalaro yung mga yung shower jet na yon. Yan po yung buhay ng kalburador. Kahit po alam mo na ikabit, alam mo ikasa, kailangan alam mo rin kung anong laro ng mga pyesa niya at kung saan nanggagaling, kung palyado siya at nag-overflow yung sa float naman niya, kailangan i-adjust din yun at malalaman mo rin yung kung kailan siya magsasara at kung full na yun sa loob ng kalburador at bago siya magsara. Kailangan alam mo rin yung pag-a-adjust ng ganun. Yan po, kahit na luma po to, marami pong mekaniko na na-dispose na yung kukunti na lang po yung mga kalburador namin, pero sila hindi pa nila alam kung paano talagang setting itong mga kalburador. Na tulad po ng gumawa nito na ginawa niya, tapos nung wala, hindi na pati bumili na ng bagong kalburador, pero hindi niya may setting kasi po talagang kailangan balance yan, pati yung sa kuryente, yung sa distributor, contact point, condenser. Alam mo dapat ang niyan, yung mga laro niya, at alam mo kung paano saan nagsisimula itong kanyang palyado at hindi makatakbo. Yan po yung sakit nito, hindi makatakbo, at pag binitawan mo yung gas biglang mamamatay. Ito po, bago nakakuha to, pinakuha ko, linagyan na lang ng basahan para ma-choke itong nilagyan sa cell cleaner para naka-choke siya at hindi mamatay, at kahit na mataas yung revolusyon niya, maiuwi lang. Nung paandarin natin, talagang parang hindi na-aandar parang talagang kung bago-bago ka lang. Ito po, sineting ko yung timing niya, sineting ko yung contact po niya, nakita ko nakakawang, kahit na wala na doon sa cam load, nakakawang pa rin, kaya hindi mo maayos-ayos yung under nun. Tapos itong distributor niya, kulang ng isang ipin, binunot ko pa. Tapos yung condenser niya, maluwag yung pagka sa ground, kaya naglulus din parang walang gas. Tapos yun nga yung nagpantay-pantay na, tapos sineting ko yun, yung sa kalburador na bago niya, gumanda. Kaso pag malayo na yung tinakbo mo, remote test natin, namamatay siya pag mainit na, tapos nakarevolusyon pa. Yung kaya ang ginawa ko, sabi ko sa may-ari, napapalitan na namin itong kanyang kalburador. Maghanap ka yung original, kasi yung kalburador niya, yung dati, tinanong ko kung paano, pinalitan yung kalburador na sabi niya dahil daw matanda na, ganun. Tapos bigla nagpalya ng konti, yun, pinalitan ng bago. Tapos yun na nangyari, hindi na mapatino yung sasakyan, mga nasa bago. Ang ko, sabi ko, kunin mo yung luma mo, ay ibubuhayin natin, i-overall natin. Nung pagkakita ko doon sa luma niya, wala na yung mga piyesang iba, tapos walang gasket. Yun ginawa ko, bumili ka kahit na pangit lang, basta original, kahit na hinukay pa sa ilalim ng lupa, sabi ko, may makuha lang natin yung mga piyesa niya. Kaya ito, tingnan, nakita nyo naman yung binili niya, ito binuhay natin. Hindi ko lang alam kahit na natin, pero nasa 80%, 70% papandar natin yan at maayos natin yung andar. Hindi ako nagmamayabang, pero
sa ganitong mga pinagdaanan ko sa mga kalburador na to, lalo na yung mga 4K. Alam naman po natin kung paano ito sisimulan at yan po ang mga ano niya, yung sa kanyang plot yan, yung yan po yung kanyang check valve sa plot. Kailangan maglalaro yan. Yan po yung yan po linalagay na natin yung plot niya para may salpak na natin at may kasa na natin lahat. Yan po yung plot, may pin po yan. May butas doon sa housing ng carburetor, tapos susuot yung pin. Yan po yung inassemble na natin para maikabit na natin yung carburetor. Ayun po yung carburetor, tapos para marinig na problemado na po yung may-ari niyan, hindi na mapinta yung mukha dahil nga marami na rin nagagastos. Sabi niya, tinanong nga kung magkano yung overhauling sa engine. Sabi ko sa 30,000 na ring job. Hindi pa general yan, sabi ko, pero titignan muna natin kung ano magagawa natin bago natin tayo magpasya na i-overhaul, kasi raw yung dahil naubusan na sigurong kaalaman yung kung paano niya mapatin, sinuggest niya i-overhaul na yung makina. Ay kung kahit na i-overhaul po itong makinang to, kung ganyan naman ang condition ng mo, lalo na bago na yung carburetor na linagay niya, wala na siyang ibang paraan kundi overall engine. Ay kung hindi kahit in-overall mo to, kung ganyan condition ng engine mo, tas mga timing, mga setting ng contact point, paano mo kahit na ma-overall yan, hindi mo pa rin masa-setting na maayos yung kanyang makina, lalo na pag in-overall mo, mabigat pa yung bibigat yung makina dahil palalakas yung compression, lalo kang mahihirapan. Ay paano gumastos yung tao na hindi mo na maiaayos yung kanyang sasakyan. Kaya yan po ang natin na subukan muna natin dito sa carburetor, sabi ko, at setting para tipid ka at hindi ka magagastusan pero malayo sa overhauling niya, sabi ko sa kanya. Ayan po, isasalpak na natin tong ganyang carburetor at tatapos lang nating ma-assemble. Ano kayang mangyayari dito, kung gaganda o sana gaganda na, kasi panibagong gastos na naman ng may-ari yan pero ginagarantiya ko na nasa 80% gaganda yan. Fast forward na po tayo para marinig na natin yung ganda. Yun po, pinastop na natin. Yung pare, yung panganda. Marami norme. Norme pa kanyan. Yun yung pare. Ha? Overall ka na pare. Kaliwan pa yung overall. Sinaway siguro pare. Something natin. Sinaway niya sa lesya. Hindi ko tagyawa ko Kung ordinary kang kaya, may bagong gamot ko. Sabi ko lang yung adjustment lang yan. Ay pare, huwag ang bilimin kay pare yan Yan po, nakita natin yung resulta ng ating ginawa. Dati pare, itong revolts namin pati kung mapari ka pa pati yan. Adjust pa ini. Yan Muli may pang-tipid-tipid mo yan Muli may pang talagang kaing malamputayan to. Oning kailangan kaya pang-minor. Pare. Kaya po sasabihan. Adjust mo, timing. Ikikita ko takpoy mo pa rin, gap na. May mama ko clearance. Paano yung makabus ni? Kung sabihan na, kaya bibigyan ko rin niya matos. Kaya nung dinala mo, sinumpalan ng basahan mo sa LKG para hindi nga mamatay, payo mo. Kaya
Oo. Para ano eh, kasi hindi niya wala sa timing, wala sa ano, di ba? Binagyan ko lang ng pasana Oo. Para makayuhin mapaandar ko mo. lang. Ito po, tatapusin ko na po itong video na to. Maraming salamat po at naisa naman po satisfied na sa customer ang napagservisyohan natin at sinervisan natin. Salamat po sa lahat ng nanonood at sa mga sumusubaybay dito sa mga video ko kahit na ganito lang po siya. At maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng laging sumusubaybay sa mga video ko. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Yun. Kasi pag setting ng timing talagang mahirap. Hindi basta-basta maraming nasisira. Kahit pag hindi na maano, sabi niya may singaw. O overall na. Ay nung pag Na-adjust na. adjust ko, asan yung time, asan yung overall dyan? Gaganda eh. Pasbay, sa kami start. Nung magwang klik yung gagas. Oh, pa yan, puri na yun, may muna gagas. Lamay po yung gas pa. Ala, kaya pa mga kabit pari, kaya pa kebit. Banto, tayo gagas, 10 kay. Isa pa pari, pati mo sa kami start. Oh, naamoy lang yung susi. Kumanda. Ayun po. Dati, 3 click, wala. Doon pa lang na. Hindi pa hirap yung makina dyan pag ganun. Yung ganyan na setting. Dati sagad na, hirap na yung makina. Pagka sa makina ba, pagka overall mo, anong nararamdaman? Mararamdaman mo yung iba-iba yung ano, parang may singaw, iba-iba yung andar. Kahit anong gawin mong adjust, hindi mo na makuha. Yun, dapat Yung overall na yun. Tapos yung kalugkong ng makina, alam mo pag pina-overall na.